tila naging tuloy-tuloy na ang ginagawang pangharas ng China sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga nasasakupan nitong mga isla at bahura sa West Philippine Sea. Hindi rin nakaligtas maging ang pag-a-assignan na kumakailan lamang ay pinutakte ng dusi-dusi ng mga sasakyang pandagat ng China, kabilang na dito ang kanilang China Coast Guard, mga militia vessels at maging ng isa sa kanilang carrier strikes group na nakadestino sa Dagat Pasipiko. Nasundan pa ito ng ilang mga pangharas sa mga barko ng BFAR nang nagsagawa ng mga resupply mission sa Scarborough Shoal, kung saan winater cannon ng mga sasakyan pandagat ng China Coast Guard na naging sanhi ng pagkasira ng ilang bahagi ng BRP Dato Pagbuaya. Dagdag pa rito ang pinakabagong insidente na nangyari kung saan gumamit ng high-intensity laser ang isang Chinese Navy missile boat ng 3 beses laban sa isang sasakyang pangimpapawid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng maritime surveillance sa West Philippine Sea na naglagay sa mga crew nito sa isang panganib. Nangyari ang insidente ng tanghali ng Biyernes habang ang isang BFAR Cessna Patrol aircraft ay nakakita ng China Coast Guard vessel na may bow number 21555 at dalawang Navy Type 22 Hobby class missile boat na humahabol sa dalawang BFAR vessels na BRP Taradipet at BRP Rmapanit malapit sa Sasa o Half Moon Shoal, isang tampok na matatagpuan ng halos 100 kilometers o 60 nautical miles lamang sa labas ng Palawan, ayon sa isang maikling buod ng ulat ng BFAR na ibinahagi sa ilang mga local media. Pagkaraan ng ilang sandali, isa sa dalawang Chinese Navy missile boat ang nagpagkinang ng laser laban sa BFAR aircraft. Ang mga piloto nito ay naglabas ng isang hamon sa radyo sa sasakyang pandagat ng China na ihinto ang pagtutok ng laser, ngunit walang tugon ang mga Chinese dito at patuloy ang ginagawang pangharas. Ang isa sa mga Chinese missile boat sa halip ay nagpaputok ng laser ng 2 beses sa humigit kumulang 5 minuto ang pagitan. Ang laser ay nagpapaliwanag ng high-intensity white light na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa mga mata ng mga piloto. Pero ayon sa ulat, sinabi mismo ni Secretary of National Defense Gibo Teodoro na simula pa lamang ito ng laban ng ating bansa sa mapanghas na ginagawa ng bansang China. Ang madalas na pagpapakita ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas mula sa Philippine Coast Guard at BFAR sa West Philippine Sea ay indikasyon na nagiging doble na ang ating mga presensya sa katubigan na sakop ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone, at ito ay para harapin ang mga sasakyang pandagat ng China at itulak palabas ng ating karagatan. Ayon kay Gibo, masusundan pa ito ng ilang mga sasakyan pandagat mula sa Philippine Navy na sasama sa gagawing rotational mission ng mga barko mula sa Philippine Coast Guard at BFAR. Dagdag pa rito, natatapatan na ng Pilipinas ang China sa kung anong mga pwersa ang ginagawa nila sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang mga barko tulad na lamang ng mga Del Pilar class at Jose Rizal class frigate na may kakayahan makipagdigma sa mga barko ng China kung sakasakali. Sinabi ng ilan sa mga defense expert na unti-unti nang namumulat ang gobyerno ng Pilipinas na harapin ang bansang China ngipin sa ngipin, dahil ito na lamang ang pinakahuling option para pigilan ang mga Chino sa pananakop ng mga bahura at isla na sakop ng Pilipinas.